Sa sobrang lakas ng paghagis ni Gibson ng bola ay nabasag ang bateng helmet ni Honda at nawalan ito ng malay. Agad itong nilapitan ng medic habang sinisi naman ni Shigino si Gibson at sinabing sinadya yun ito dahil sa palaging tinatamaan ni Honda ang bawat tira nito. Inawat ni Nanami Shima si Shigino sa pagsugod at tuluyan ng inalis si Gibson sa laro. Labis namang nag-alala sina Momoko at Goro para kay Honda, kaya sumigaw ang bata na tumayo na umano ang kanyang ama. Tila dininig ni Honda ang pagsigaw ng anak dahil tumayo na nga ito, bagay na ikinatuwa ng mga manonood, lalo na ni Goro, sabay sabi kay Momoko na magaling talaga ang papa niya. Pagkalabas naman ni Gibson sa field ay nakiusap agad ito kay Kusakabe na ipag-book na siya ng flight pabalik sa Texas ngayong linggo. Nagpatuloy ang laro kung saan makikitang magilas pa rin si Honda, hanggang sa maya-maya pa ay idineklara na ang pagtatapos ng laban at ang Blue Oceans ang nanalo. Dahil sa ipinamalas na kagalingan ni Honda ay in-interview ito tungkol sa naganap na laban, at sa masasabi nito tungkol kay Joe Gibson na siyang itinapat agad sa kanya sa unang laro pa lang. Mababang loob na sinagot ni Honda na magaling si Gibson at sa totoo lang ay mahirap umano na matamaan ang mga pitch nyon, pero nangako kasi siya kay Goro na kapag dumating si Gibson sa Japan ay pipilitin niya maka-home run. Pagkatapos ng interview ay pinayuhan si Honda na magpa-medical check-up ito kinabukasan dahil baka napasama umano ang tama ng bola sa ulo nito kanina. Nung una ay tumanggi pa si Honda pero sumang-ayon si Shigino sa sinabi ng matanda sapagkat kailangan umano nito na pag-ingatan ang sarili dahil responsibilidad nila yun bilang propesyonal na manlalaro. Dahil doon ay nagkasundo ang dalawa na magsabay na sila bukas dahil magpapatingin din umano si Shigino dahil sa pananakit ng balakang nito. Maya-maya pa ay inihatid na ni Honda si Momoko pauwi, at bago tuluyang umalis ay tinanong muna niya ang dalaga kung pwede na ba siyang mamanhikan bukas sa mga magulang nito, at pumayag naman si Momoko. Pagka-uwi ay sabay nang nahiga ang mag-ama sa kanilang higaan at doon ay nagkulitin at nagtawanan muna ang mga ito bago matulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Honda, pero habang nakatingin sa orasan ay biglang umikot ang paningin nito hanggang sa bigla na lang itong natamba. Sa mga mahilig manood ng anime at naghahanap ng mapaglilibangan, subukan nyo na lang dito sa Usini. Hindi lang anime ang meron dito, dahil meron din ditong movies, TV series at hindi mawawala ang sports. Napakadali lang nito gamitin kasi application ito. Kaya kung may oras ka para manood ay pindutin nyo na lang ang nasa pin comment sa baba. Salamat. Alas 7:20 na ng umaga nang magising si Goro at pagbangon nito ay agad na nakita ng bata ang kanyang ama na nakadapa sa sahig. Sinubukan niya itong gisingin at sinabing masama ang matulog sa sahig dahil baka sipunin ito, pero dahil hindi kumikibo ay kinumutan na lang muna ito ni Goro. Pagkahanda ng agahan ay binuksan ni Goro ang telebisyon kung saan ipinapalabas ang naging resulta ng laban kahapon ng Warriors at ng Oceans. Habang nanunood ay biglang nagring ang kanilang telepono kaya sinubukan ulit ni Goro na gisingin ang kanyang ama, pero dahil hindi pa rin kumikibo ay siya na ang sumagot ng tawag. Si Shigino pala iyon na kasalukuyang naipit sa trapiko. Tumawag ito para ipaalala kay Honda ang tungkol sa pagpapacheck up nila ngayong araw. Nagtaka si Goro at napatanong kung may sakit ba ang kanyang ama, pero kasabay niyon ay agad na naalala ng bata na kahapon ay natamaan ng bola sa ulo ang kanyang ama. Doon na rin pumasok sa isip ni Goro ang naging sitwasyon noon ng kanyang ina nung iwan sila nito. Nang mamatay iyon ay naalala niya na malamig ang kamay niyon nang hawakan niya para magpaalam. Dahil doon ay sinubukan niyang hawakan din ang kamay ng papa niya, at laking gulat niya nang maramdaman na malamig din iyon. Kasabay ng pangyayaring iyon ay kinakausap ni Kusakabe si Gibson tungkol sa biglaan nitong pagpapabok ng flight. Ipinaliwanag din nito na ganoon talaga ang Japanese baseball, ngunit nagmatigas pa rin si Gibson na makauwi na kaya napasigaw si Kusakabe sa pagtatanong kung kaya ba ito nagmamadaling umuwi ay dahil natalo ito ni Honda at hindi nito matanggap na nagawa ni Honda na tirahin at makapag-home run sa pinakamatindi nitong pitch. Kung iyon nga umano ang dahilan ng biglaang pag-uwi nito ay matatanim sa alaala ng mga Hapones na isa itong duwag na major leaguer. Habang nagaganap ang pag-uusap na iyon ay biglang nakatanggap si Kusakabe ng tawag na siyang gumulat dito ng husto. Pagkababa ng telepono ay agad nitong ibinalita kay Gibson na ang tinamaan niyo ng bola kagabi na si Honda ay namatay na. Kasabay niyon ay kausap naman ni Momoko ang kanyang ina sa telepono upang ipaalam na meron siyang ipapakilala sa mga ito. Ngunit katatapos pa lang ng usapan ng mag-ina ay napanood naman nila ni Mickey mula sa telebisyon ang balitang patay na si Honda, at sa sobrang pagkagulat ay nabitawan ni Momoko ang tasa ng kape. Sa panayam sa harap ng media, sinabi na ang naging sanhi ng pagkamatay ay ang baseball na ibinato ni Gibson na siyang tumama sa kanang bahagi ng ulo niyon kaya nagkaroon ng internal hemorrhage si Honda. Sa ospital ay nakatulala na lang si Goro sa katawan ng kanyang ama habang umiiyak naman ang boss niyon. Hindi naman nakatiis si Shigino na maluha kaya lumabas ito sa silid sabay tanong kung bakit nangyari iyon gayong nag-uumpisa pa lang na maging batter si Honda. Sinisi rin ito ang sarili at sinabing sana ay hindi niya na lang inirekomenda ang kaibigan para maging batter ng team.
Maya-maya pa ay dumating na ang mga tito at tita ni Goro para sa pag-aasikaso ng libing, at bilang kuya ni Honda ay inako nito na siya na ang mag-aalaga sa bata. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Momoko at dinamayan na rin nito ang naulilang si Goro. Pagkalabas nila sa silid ay niyaya na ng kuya ni Honda si Goro na sumama na sa kanila pero tumanggi ang bata at sinabing kay Momoko nito gusto. Habang nag-uusap ang mga iyon ay dumating sina Gibson, at doon ay sinabi ni Kusakabe na labis umanong ikinalulungkot ni Gibson ang nangyari. Taos puso rin umano yung nagsisisi at humihingi ng dispensa dahil sa nakalulunos na nangyari dala ng baseball na naipukol yun kay Honda. Isinigurado rin ni Kusakabe na hindi nito ginasto ang nangyari at isa iyong aksidente. Bagamat alam ni Gibson na sobrang sakit yun para sa pamilyang naiwan ni Honda, at pati sa baseball fans na nawalan ng magaling na batter, pero mula umano sa oras na iyon ay nangangako ito na maglilingkod tungo sa kaunlaran ng baseball doon sa Japan alang-alang kay Honda. Pagkatapos ng mga sinabi ni Kusakabe ay umalis na ang dalawa, pero biglang sinugod ni Goro si Gibson at sinabing ibalik yun ang kanyang ama. Labis ang pag-iyak ni Goro kaya nilapitan na ito ni Momoko, at doon ay napagpasyahan nito na siya na ang mag-aalaga kay Goro. Makalipas ang 3 taon, magkasamang bumisita sina Momoko at Goro sa puntod ni Honda, kung saan sinabi ni Momoko na wala itong dapat ipag-alala dahil okay na si Goro. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang pasukan at grade 4 na si Goro kaya makakasali na ito sa Little League. Dahil nagsisimula na rin itong magbinata ay nahihiya na itong magpahatid kay Momoko sa eskwelahan. Sa unang araw ng pagpasok ni Goro sa paaralan ay nakakita ito ng isang lalaki na inaapi, nang biglang may sumugod na babae sa mga iyon para ipagtanggol ang lalaki. Pumasok na sila sa silid at dumating na ang kanilang guro. Katabi niya ang babaeng nagtanggol kanina sa inaaping lalaki, at nainas yun sa kanya dahil sa ingay umano ng pang-exercise na hawak niya. Dahil unang araw pa lang, sinabi ng guro na magkakaroon sila ng botohan para sa magiging officers ng classroom nila. Muli ay napagtripan ni Sawamura si Kimori na gawing presidente ng klase, pero dahil ginagawa lang katuwaan ng mga iyon ay nagpresenta na lang si Shimizu na siya na lang ang maging class president. Pinuna ni Goro ang pagiging martyr umano ni Shimizu sa pagtatanggol kay Kimori kaya nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Dahil doon ay napansin ang mga ito ng guro at napagdesisyonan na gawing vice president naman si Goro bagay na ikinagulat nito. Pagkatapos ng klase ay muling nakita ni Goro na pinagtitripan na naman ni Sawamura si Kimori. Pinagpasa-pasahan ng mga iyon ang isang sapatos ni Kimori hanggang sa mahulog yon sa tubig. Sisipain na sana ni Sawamura ang kabiyak pang sapatos ni Kimori nang biglang takirin ni Goro ang paa nito sabay tanong kung maaari ba umano itong sumali habang hawak naman ang kabiyak na sapatos ni Sawamura. Sinipa yun ni Goro papunta sa tubig at sinabing hindi pala umano masaya ang laro ng mga iyon dahil pang nursery student lang ang ganon. Bagamat naasar si Sawamura kay Goro ay mas pinili na lang ng mga ito na umalis na. Nakita ni Shimizu ang ginawang iyon ni Goro kaya natuwa ito at sinabi sa sarili na hindi pala yun duwag gaya ng inaakala niya. Nang sumunod na araw ay abala ang manager ng Little League sa pagtuturo ng baseball sa ilang mga bata, pero mapapansin na hindi ang mga iyon nagseseryoso. Maya-maya pa ay naupo muna si Ando habang sinasabi sa sarili na ibang-iba na ang mga player ngayon kesa noon, nang biglang dumating ang excited na lumaro na si Goro. Nagulat ang matanda sa muli nilang pagkikita at agad nitong nilapitan ang bata upang tiyakin kung iyon nga ay si Goro na anak ng magaling na manlalaro na si Honda. Ngunit hindi pa man nakakalaro ay bigla namang dumating si Mr. Sawamura kasama ang team nito at sinabing mula sa araw na yun ay iyon na ang magiging exclusive field ng Mafune Soccer Junior Team. Hindi makapaniwala si Ando mula sa kanyang narinig dahil wala umano itong alam tungkol doon. Gayunpaman, pilit pa ring pinaalis ni Sawamura ang mga ito dahil iyon na umano ang napagkasundoan ng association, pero nakiusap pa rin si Ando na paggamitin pa rin sila sa field dahil wala naman umano ang mga itong ibang pagpapraktisan. Ngunit dahil kulang naman umano sa players ang team ni Ando ay hindi rin naman ito matatanggap ng association kaya ang ibig sabihin ni Sawamura ay buwagin na lang ang Mafune Dolphins. Dahil hindi naman ganoong kainteresado ang apat ay baliwala na iyon sa mga ito at sinabing maglaro na lang sila ng PS3, pero dahil perseguido si Goro ay sinabi nito na kukumpletuhin nila ang bilang ng team nang sa gayon ay makagamit sila ng field. Nagsalita si Mr. Sawamura at sinabing hindi pa rin maaari dahil kahit makumplito pa ang mga ito ay wala rin umanong silbi kung wala namang kakayanan ang players ng mga ito, kaya iminungkahi ni Sawamura na kung magagawa umano ng mga itong talunin ang Business Association Baseball Team ay baka magbago pa ang isip ng mga members. Sinigurado ni Goro na totoo ang sinasabi ni Mr. Sawamura dahil kung ganoon ay pagtutulungan umano nilang siyam na talunin ang Business Association. Habang paalis na ang mga iyon ay sinabi ni Hasegawa na malabong madaig nila ang mga iyon, pero sinabi ni Goro na huwag silang matakot sa mga iyon. Ngunit sinabi ni Mr. Ando na dapat nga silang matakot dahil nung nagkaroon ng regional tournament doon nung nakaraang taon ay nag-second place ang Mafune team.
Malungkot na humingi ng paumanhin si Mr. Ando kay Goro dahil kung kailang nasa tamang edad na ito para sa Little League ay saka pa umano nagkaganon, kaya sinabi ng manager na ilalapit na lang niya si Goro sa Yokohama Little League. Kinagabihan, hindi pa makatulog si Goro kaya bumangon ito at ginising ang kanyang mama para manghingi ng mga kartelina. Nang sumunod na araw, bumungad kina Sawamura ang ginawang poster ni Goro na nagsasabing ang tatlong mapipiling player ay pagkakalooban ng libreng dessert sa loob ng isang buwan, pero duda si Sawamura na may sasali sa baseball team ng mga iyon. Dahil naman sa dami ng nakapaskil na poster ay sumugod si Shimizu kay Goro upang ipaalis ang mga iyon bago pa umano makita ng advisor nila. Nagmatigas si Goro at sinabing huwag itong makialam, bagay na ikinagalit naman ni Shimizu kaya sinabi nito na wala naman umanong sasali sa mababaw na sport na iyon. Nagalit si Goro sa pangmamaliit ni Shimizu sa baseball at sinabing ni hindi pa nga nito nasusubukang maglaro yun tapos gano'n na ito magsalita. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang advisor at agad niyong ipinag-utos kay Goro na alisin ang lahat ng mga poster. Habang inaalis ni Goro ang mga iyon ay iniisip ng bata na siguro naman ay marami na rin ang nakabasa yun nang biglang lumapit sa kanya si Shimizu para humingi ng tawad. Inamin ni Shimizu na tama ang sinabi ni Goro na hindi niya dapat sinabing mababaw ang isang sport kung hindi niya iyon alam laruin, sabay sabing mag-baseball na rin siya. Nagulat si Goro sa sinabi ni Shimizu pero dahil nagpupumilit ito ay sinubukan niya na rin ang kakayahan nito, lalo na at sinabi niya rito na subukan muna nitong laruin ang baseball para magka-ideya ito. Ngunit sa unang pag-pitch pa lang niya ay natakot na si Shimizu dahil sa bilis ng paghagis ni Goro ng bola. Sa pangalawang paghagis naman niya ng bola ay tumama naman iyon sa ulo ni Shimizu kaya nilapitan niya ito at sinabing pwede na iyon dahil at least ay alam na umano nito kung gaano kahirap ang larong iyon. Paalis na sana si Goro kaya kinukuha na niya ang kanyang baseball gloves pero ayaw yung ibigay ni Shimizu dahil nag-uumpisa pa lang umano ito na matuto. Naina si Goro at sinabing wala siyang panahon para magturo sa mga baguhang players dahil ang kailangan niya ay ang magagaling na baseball players para maisalba ang Little League nila. Naghintay si Goro sa loob ng kanilang silid para sa mga interesadong sumali, pero kahit isa ay walang gustong mag-try out, bagay na labis na ikinalungkot nito. Habang naghahaponan ay ikinwento ni Goro sa mama niya ang tungkol doon nang biglang ipalabas sa telebisyon ang tungkol sa muling pagbabalik ni Joe Gibson sa American Major League, kaya muling naalala ni Goro ang nangyari sa kanyang ama. Gayunpaman, wala naman umano itong galit doon dahil aksidente naman ang nangyari. Hiling ni Goro na sana balang araw ay makalaban niya rin si Gibson at makapag-home run katulad ng kanyang papa. Kinabukasan, sa paaralan ay nakita ni Goro na mag-isang nagpa-practice si Shimizu sa pagbato ng bola. Nilapitan niya ito at tinuruan ng tamang pwesto at tamang timing ng pagbato ng bola. Nagtaka si Shimizu sabay kinwestiyon si Goro tungkol sa sinabi nito kahapon na wala itong panahon para sa isang baguhan. Sumagot si Goro at sinabi na napagtanto niya na hindi siya dapat nagsasalita ng ganun lalo na at si Shimizu pa naman ang unang nagpakita ng interes sa baseball. Dahil doon ay niyaya ito ni Goro na makipaglaro sa kanila at ipinangako niya rito na mag-e-enjoy ito, bagay na ikinatuwa ni Shimizu.